Surigao City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Oras taka, alas 12:45. Isama na sa inyong tanghalian, kasama sa mainit na kanis sa inyong hapagkainan, ang mga naglalagablab na balita sa Express. Balita, mabilis, malinaw, walang kulang, walang labis. Express. Balita. Headline Express. Sa RMN Express Balita, ininyo na Radyo Man Idol Jojo Ferrol o welcome diri sa ito na programa. Inin adlaw na Lunes na, apit sa 27 sa buwan sa Abril, year 2026. Sa headline sa itong mga balita, Vice Mayor Kasura tagpasabot ang mga lakang na taghimo sa gobyerno syudad, partikular na sa matupang problema sa tubig. Mayor Dumlao, tagapaklaro na bisa ng Butuan City ang sumayapan na kasinati isab ng problema sa tubig. Samtang culmination program, tagpahigayon kumadlawa para na sa pagsaulog ng Solo Parents Week. Samtang pipila ka mga solo parents tagapadayag ang ilang mga nahimong kasinatian lagip na isab ang pagpaningkamot ini para na sa pagpadadyon sa kinabuhi bisan kon solo parent. 9 ka mga kandidata ang jaon sa pagkuman na may appeal sa Miss Gay sa sitio Panubigon, Barangay Lipata. Sumaya pa ng SK Chairman na si Pinados. Samtang Barangay Sentinels Football Club nahimong kampyon sa 4th Batang Surigaonon Football Festival. Balita. Sa detalye sa atong mga balita, Vice Mayor Alfonso Kasura tagpasabot ang mga taghimo na lakang sa gobyerno syudad kalabot na sa inin problema sa tubig. Ini partikular na sa ija pagatudlo na si Ja ang natingaya isab kun uno na sila ang natagabasol ug matopa tagatudlo na way taghimo na mga lakang kalabot na sa ini na sinati na hinay o way agas sa tubig. Something that it can be done the soonest possible time. It will take time. And it's not only Surigao City who is experiencing this problem. Butuan City is now rationing. Nag-rasyon na sila. Kung sa Surigao City yan pa. Pero base mo abot na doon na punto. In any event, si Mayor has been voted as saying that we are in the local government unit of Surigao is doing its best to consider what other options we may have in order that we can fast track ang kinahanap sa Surigao at source of water man. We have the source but we do not have the impounding system and dalawang pag-impound ng tubig. Ang mga dyan kinahanglan, dili man makamit dyan sa doon kaya nag-privatize pa na during the previous administration. Tapos kuban sila rin na sinyaw-yaw sa media at knowing sino may pasturo doon kami ba na? Hindi pa kami nag-privatize. Diba? So let us have it that things like this, we are in a crisis. We accept the fact that we have a problem, but it is really something that we should also consider that we are doing the very best that we can to resolve those issues, those problems. Problems sa fuel, we immediately responded to it. Kuman problema sa tubig, well, according to the report of the Pag-asa during the City Disaster Risk and Reduction Management Council meeting, the El Nino will still be with us until the first quarter of 2027. So if that is the case, then we will have to do something from now on until that takes
So, with that as it may, then we all have to work on it, move forward, and look for ways that we can resolve this issue as Antipek na yung pagpadayag ni Vice Mayor Alfonso Casura. Samtang sabi isab ni Mayor Paul Domlao, ang tagapaklaro isab ni ini, nabisan dito sa Butuan City, ang may susama na problema sa tubig. we also would like to touch on the topic in Mayor Paul's regarding sa tubig. So, I hope nakaligot ka na naman. Reminder, ang hindi makaligo, ensure ka lang dito na ma-deodorant ka mo. So, it's really worse. It could be worse. Okay pa kita. Pero, like I said, this is not something na we should accept na okay pa kita iso sa Butuan. Depende lang mo ulit suggestion ng water district sa Butuan. Pag maligo ka sila, dapat jawi ang gana. Diba? Para nanizo winaswasan, kita nanizo ibalik ang bagro. Iwatin mo yung kapangilo. O nanizo na balik na tayo. But one suggestion, sakto ba doon ito kang Mayor Pons? If you can afford, if you can have spare resources, not necessarily magpalit, pero YouTuber ali ka mo, kung saan paghimo ng cistern tank sa inyong bayan. So ang cistern tank, isaray mo siya katangki, it can be 1,000 liters, it can be 1,000 liters is more than enough para isa ka bayan. So kung sa inyong cistern tank, pagkagabi, ang isa mo sayo para sa inyo. Kaya ako may aga sa paggabi. I'm very sorry sa iba ng mga barangay sa Bang, sa Luwan, 3 hours or sa paggabi and ilaawas. But we will also make mitigation about it. I am, last week, 2 weeks ago, we already anticipated that sorry, was joking. Alam na ako sa issue. So, we already made preparation that we will transfer the water tank ng CPN to Barangay Sabang. And para dito, we will make a draining operation na kung kaya. Pero, ang water district ito, manawagan ako. Il Nino, daily ready command. Il Nino, sa uwing hapon summer, mawatan niya kung kita na tubig. Manawagan ako sa water district. Tapos na honeymoon period, please make progress sa ato reservoir. Because reservoir ang mga ang problema ng Pilipinas. It is not kay kun dili continued ang solution. Manawagan ako sa water district. Continued pa solution sa una pa kami nagtatang well. Surigao City is blessed with rainwater and surface water. All we have to do is to reserve capacity para kung hinay ang source, ang yato kami doon is as simple as a very big water tank. Ang muna sa impounding tank, impounding pan, kahit naguba manina ang reservoir sa sinisa. Kaya naman mag-function. Supply and throw and what. So, Attorney Lex, our city administrator, make good with our transfer water tank and pump deep well para makaserve kita sa one. Kung dili lang mo muna yung water district, we will compete with water district. We'll put up our own water system sa Surigao. In Pargo na ito sa mga pipe nila. Pwede ba that, Attorney? Pwede ba that? But anyway, I hope we can do something about it. So, Antipek na yung pagpadayag isab sa idyan na baruganan ni Mayor Paul Domlao, kalabot na sa inin na sinatin na problema sa tubig diri sa Surigao City. Balita. Sa Rapadadyon pa, sa dugang pa ng mga balita, culmination program, kasamtangan tagpahigayon sa Pakuman, sa City Cultural Center, iniaging paggatapos sa kasaulugan sa Solo Parents Week. May padayag dito kaganina si City Councilor Faith Elumba ng mensahe, na kundiin na si Jaisab ang chairperson ng Committee on Women and Family ng Sangguniang Panglungsod. Ija tagilaya ang mga taghimo ng mga lakang ng mga solo parents. Chairman ng Committee on Women and Family, dako ka dyan na kasing-kasing na pagsuporta sa ato mga solo parents.
labi na sa inyo, labi na sa mga aktibidad na para sa inyo. Kamo ang ligon nga haligi sa panimayay puno sa kusog o sakripisyo o gugma. Hinumdumin ninyo, dili, waya kamo nag-inusara na ang lokal nga panggamhanan nga andam na maghatag og kalinga og tabang. Kamo ang nahimo na inspirasyon para sa among tanan. So ako sa tingin kwaon na higayon para i-congratulate in advance sa nato mga bago na mga elected na officers sa Solo Parents Community. Law ni Sir kanina, first time ko ni or kamo ang first batch sa mga elected officers. So congratulations sa inyo tanan. Padadyon kita sa pag-alagad sa ato community. And I just want also to congratulate the CSWD office sa successful na ini na activity. Antipek sa yung pagpadayag sa mensahe ni City Councilor Faith Elumba. Samtang laing mensahe sab ang tagpadayag kaganina, pinaagi na ng Assistant City Social Welfare and Development Officer na si Mark Kevin Salar. So today, we are gathered for the culmination of the 2026 Solo Parents Week celebration. So last week, nag-start natay mga activities gikandak in line sa celebration. Natay gihatag na advocacy campaign and also kanang talent show good for the Solo Parents. We honor your strength, resilience, and unwavering dedication. Your journey is not an easy one, yet you continue to rise above challenges with courage and love, serving as both pillar and light for your families. This celebration reminds us that you are not alone. Langay mo kaiban, hindi ka nag-isa, wala ka nag-inusara, langay mo kaiban. Langa. So the local government of Surigao City stands with you, committed to providing support, opportunities, and programs that uplifts your well-being. May this occasion inspire us to continue building a community rooted in compassion, inclusion, and shared responsibility. Antipek sa mensahe isa ng Assistant City Social Welfare and Development Officer na si Mark Kevin Salar. Samtang nahimong special na guest speaker kaganina, amo an representante gikan na sa DSWD Regional Office na si Jessie Catherine Aranas na kundin tagapabot isab niini kung uno ka importante an amo na mga nagkalaing-laing aktibidad para na sa Solo Parents Week lagip na isab kung uno'y mga taghimo na lakang sa gobyerno sa pagkilaya sa mga sakripisyo na tagtawag ng mga solo parents. Tipik sa pagpadayag sa mensahe pa ni Aranas sa diyang nahimong espesyal na bisita kaganina sa muna okasyon. Lagi pisab na ija tagatudlo na sa habig sa ila na mga nagsilbi na mga opisyal ng DSWD ang nasumaya pa ila isab tagkilaya anini ng mga pagpaningkamot ng sektor ng mga solo parents. To really look into the positive side of solo parenting, no? Kung may imagine ako, ang ako nanay, sige, pangutang, no? Kung saan nalay loan, applyan of loan because I was studying also my college in Manila. So kung ato lang taon, although I was a state scholar, no? Pero, syempre, Manila, no? Dako kayo ko lang ka ng gasto, no? Sa kanang imuhang mga needs, basic needs, especially when you are to descend no, to kanang cities, no? Ang imuhang pagkaon, no? Ang imong boarding house, no? Medyo dako, yun ang kanang panananglanon. But, of course, no? Nagpasalamat ko because the story, no? The sacrifices of my mother gave me, imo Manila, may imagine ako that SSS, gusto man ng SSS, the struggles, the sacrifices, and the solo parenthood journey of my mother really motivated me for what I am now, no? Kung palagpakan sila kayo, kung sila kadumog. Actually, once sila kadumog ako makauban sa DSWD, no? Seldom lagi ko nag-share, but I have shared already
struggles. And oftentimes when we're talking of solo parenthood, no, the narratives would be on the struggles, no? Kasagaran pa yan, kung may solo parent, ang atong dumdumon yun ay ang sakripisyo, no, sa atong mga ginikanan, sa atong mga solo parents. But of course, today, this month, we will shift the struggles to triumphs sa kadaugan. Nga naman, because nagmadaugon ta, no? Especially for our solo parents who have raised your children, your family members solely, and then became sila po, no? Nagmadaugon sila sa ilang career or sa ilang mga education, sa ilang trabaho, kung asa na sila karon. Diba? Anatabek sa nahimog padayag nan mensahe na nagsilbi na guest speaker na si Jessica Catherine Aranas ng DSWD Regional Office sa moisab na pagpahigayon nan aktibidad suyod na ng City Cultural Center. Isa sa mga highlights kaganina amo ang pagpanumpa ng mga opisyales ng hugpong ng Solo Parents Association diri sa Surigao City na kundiin anila isab Federated President na si Dodil Alaan ang may padayag ng mensahe kaganina. Ng mga solo parents of Surigao City, we extend our deepest gratitude for your unwavering support and genuine concern for solo parents and our children. Your programs, assistance, and the respect you show us remind us that we are not really alone in this journey. Di kami nag-iisa sa aming pag-iisa dahil andyan kayo mga taga-DSWD and the City Government of Surigao. Raising a family single-handedly comes with many challenges, but knowing that our city government stands behind us gives us strength to keep going. Magpabilin kaming malig-on, resilient, maski unsa pa naunos o dugnas man mga kabagyuhan na muagi sa among kinabuhi. We remain strong in the face of adversity. Andabek sa nahing pagpadayag sa mensahe isab ng Federated President na nahugpong sa Solo Parents Association ng Surigao City na si Dodel Alaan mulungtan pa isab hangtod na kumanhapon ang mga naglaing-laing aktibidad labi na ang pagpahigayon ng service caravan para na sa kasaulugan ng Solo Parents Week. Balita Express. Sa Radyon pa, sa lugang pa ng mga balita, moabot sa 9 kabuokan ng mga partisipante para na sa muapil sa Miss Gay sa Sitio Panubigon, Barangay Lipata, kung nagsingabot na Mayo 12. Inankos ganong tagpadayag ng Sangguniang Kabataan Sangguniang Kabataan na chairman na Barangay Lipata na si John Andre Pinados. Tagatudlonin na sila ang naglaom na maarang isab sa mga publiko ang mutambong para na sa amo nila na aktibidad na kundiin sa Pakuman may 9 sila ka mga kandidata. Tipik sa nahimong pagpadayag ni SK Chairman John Andre Pinados. Sa ako mga kababadjinhan na mga parte ng LGBTQ community sa atong komunidad. Isa ini sa tumong ng atong administrasyon na kung diin masunod ang balaod sa RA 10742 na naang social inclusivity para sa atong mga indigenous people, apil deha ang atong mga kaibanan sa LGBT community. Mga more or less pila ka mo kandidata? Naatay 9 ka kandidata kuman nga mo compete no para sa title ng first ever Miss Sitio Panibigon, Barangay Lipata, Surigao City. Andabek sa nahimong pagpadayag ng kumpirmasyon ng SK Chairman na Barangay Lipata na si John Andre Pinados. Balita. Sa Radyon pa, sa dugang pa ng mga balita, Balangay Sentinels Football Club amoy nahimong kampyon sa Tagapaygayon na 4th Batang Surigaonon Football Festival. Na kundiin ini sa dihang Tagpaygayon an amon na kompetisyon dito na sa St. Paul University Surigao new site
og sumaya pa na ini sa pagsuporta isab sa programang Football kontra Droga. Ini sa pag-organisar ng lokal na gobyerno ng Surigao City, pinaagi na sa Local Youth Development Office sa pakigpartner sa Surigao del Norte ug Dinagat Islands Regional Football Association og lakip na isab ang mga local football groups o youth organizations diri sa Surigao City o sa Tinagat. Iban pa na mga midaog sa muna kompetisyon gawas sa nahimong kampyon na Balangay Sentinels Football Club, ang United Football Club ng Alegria National High School ang nahimong first runner-up, samtang ang Pacific Football Club ng Surigao City ang nahimong isab na second runner-up. Ana mo na fourth Batang Surigaonon Football Festival ang sumaya pa mulungtad hangtod pa kumanagsingabot na Mayo 1 hangtod na Mayo 3. Balita. Bueno, amo to naglangkob sa DXRS Express Balita inin adlaw na Lunes na, Pitsa 27 sa buyan sa Abril, year 2026. Sa ngayan, sa to kaibanan rin sa control, si J.O. Batan, iniisab ani na Radyo Man Idol, Jojo Ferrol, mulong sa tanan, maradyaw na pagpaniud to. Balita. Oras na ka, 1:07. 60 radio station.